Ito mga kabali, ito na yung pangalawa natin kay Boss Dennis Ibona. Ayan, bali ito yung sabi niya, Boss Richard, dito po ay may umusok na parts. Ikaw na bahala. Palitan na lang at upgrade. Ayan. Ayan. Sana din po at palakasan ng tunog. Salamat po. Bali, subukan natin palakasin yung tunog nitong ano na to, ng Samos. Yan natin kung kaya natin palakasin yung tunog. Tagalin na natin yung ano na to, note. Yan, bali ito yung unit nya, Samos 888M. Yan, mga ilang beses na rin naman na tayo nakapag-repair ng ganito. Bali sa note nya, nabasa raw to. Yan, nakalagay dyan, may umusok at nabasa. Yan, bali tanggalin ko muna yung top cover natin. Tingnan natin loob. Ito mga bali, ang umusok sa kanya itong ano, may resistor dito sa loob. Malamang dito may shorted na isang MOSFET. Yan, kitang kita na yung umusok. Bali di pa natin alam kung meron pa ibang dinama yon, kung baka yun lang. Bali pangkaraniwan pagka ganun, may nasisirang piyesa dito sa output pagka o kaya nagamit sa medyo alat. At pag nabasa, yun ang lalo na, yun ang kinasira nito, yung nabasa. Kaya nagkaroon na siya ng shorted dyan. Yan, bali tanggalin ko lang yung heatsink natin na to, pati yung parts sa baba, para makita natin kung ilan ba yung nasira. Yan, tanggalin ko lang, balik na lang pag nakatanggal na. Ito mga kabali, natanggal na natin yung mga MOSFET. Bali, dinouble check ko lahat. Yan. Yan, bali ito yung nakuha natin na, na buo. 7. Sira yung isa. Yun yung may sunog na resistor katapat. Bali ito na yung pamalit natin. Yan. Saka itong resistor. Yan. Bali kompleto na to. Bali kabit ko na lang ulit. Testing tayo kung aandar na siya. Kung hindi, check up tayo dito sa ano, sa output kung may problema. Bali dun muna ako nag-start. Yan. Bali balik na lang ako pagka naikabit ko na ulit. Ito mga kabali, naikabit ko na yung MOSFET saka yung resistor. Ayan, ayan, magkabila. Bali meron tayong isang napansin dito. Itong tatlong kapasitor, lubog pa yung kanyang ano, ibabaw. Samantalang dito sa dulo, nakaangat na, lobo, nakabukol. Bali di-reading ko to, wala akong ma-reading. Bali yung tatlo nare-reading ko bukod dito. Ayan, bali mas maganda, tanggalin ko na isang piraso na to para makita natin. Okay, testerin ko muna para makita nyo. Ito. Dito muna tayo sa dulo. Yan, nakalagay na. Tingnan natin kung ano reading. Yan, nagre-read na. Meron tayo masusukat na 146. Yan, UF 146 UF. Lipat ko din sa dulo. Yan, nasa dulo na. Yung kusan merong nakabukol. Yan, bali ayaw niya ma-reading. Yan. Yan, NF lang ng ano, lumalabas sa kanya. Ayaw niya mag-read. Yan. Tanggalin ko muna isa na to para makita natin kung ma-read natin na nakatanggal. Ito mga kabali, ito yung sinasabi kong nakabukol. Mapapansin nyo, nakaangat na. Ayun, minsan yung kapasitor na kahit konti lang yung bukol, mararamdaman na natin na ano, o malalaman na natin na may problema na yung kapasitor. Kasi naiiba siya sa lahat. Yan, nakita nyo, gumagalaw siya pag nakapatong. Ibig sabihin, nakabukol yung gitna na yan. Dali ito, testerin natin. Ayan, nakakabit na. Natin kung marireading na. Ayan, mababa ang reading nya. Nasa 800 plus lang, pabalik-balik. Alaki na ng binaba nya. Kaya obligado magpalit tayo ng isang nito.
Bali na check up ko naman na yung tatlo na to. Goods naman to. Ito lang ang hindi. At sa malamang baka ito lang din ang pinagmulan ng ng sunog natin doon sa MOSFET natin sa resistor. Bali sa sinasabing nabasa o pinansin din ng sigarilyo, malabong doon nangyari na nanggaling bali dito sa capacitor. Yan, bali palitan ko lang to. Tapos pwede na tayo mag-testing. Yan, palitan ko lang. Ito mga kabali, naikabit na natin yung capacitor natin. Bali same sila ng ng value. Ayan, 150, 150 UF, 450 volts. Ayan, bali testing na tayo. Bali mamaya ako na-test rin to. Tingnan natin kung aandar muna. Lagyan ko lang ng output. Ayan, meron na. Battery negative. Yan. Bali test valve lang muna. Hindi natin makikita yung display dito. Ayan, may display. Ito, bali on ko muna nang pakita ko sa inyo yung display kung ano nangyayari. On ko. Bali sa test valve lang tayo. Ayan, test valve lang nakalagay. Ito, tingnan natin. Ayan, nag-error. EA. Pero sa test valve natin ito. Yan, meron naman. Bali try natin i-direkta. Bali naka 1K tayo. Bali ito, on ko na. Yan, bali maandar na siya sa 500 lang muna. Maandar siya sa 500. Bali, iayos ko ng paharap para makita natin yung display. Ayan, balik na lang ako pag nakaharap na. Ito mga kabali, nakapaharap na sa atin. Naka-direct battery na tayo. Ito, 500. Ayan, 500. Try natin i-adjust. Ayan, 1,200. Ang lakas 500 watts. Try natin lagyan ng flip-flop. Ayan, meron. Subukan naman natin sa 1K. Natin ko andar. Lati lang natin yung volume. Ayaw. Error. Ayaw niya. Hindi naman siya nag-iinit. Bali, naka-encounter na ako ng ganito. Nag-i-8 siya kahit naka-direct tayo. Ibig sabihin yan, baka yung capacitor natin 5 UF doon, 2.5, baka meron mas mababa na sa kanilang dalawa. Kaya ayaw niyan tumuloy. Ayan, na-experience ko na rin yan. Ayan, bali doon tayo mag-focus muna sa capacitor. Tanggalin ko muna. Ayan. Tanggalin ko lang. So mga bali, bago natin tanggalin, pakita ko muna sa inyo yung reading kung bakit siya ayaw tumuloy. Nag-i-8 siya, error. Lagyan natin dito sa isa, sa 5 UF. Magkahiwalay ito. Yung dalawang 5 UF na ito, hindi naman magkasama. Kung ma-reading natin, 4.4. Bali, 0.6 na nawala sa kabila. Lipat ko dito. Yan. Yan, nakalagay na. Ayan, 4.5. Nakalagay naman. Yan, bali, kailangan tanggalin to. Yan, tanggalin ko na lang. So bali, ayan, natanggal na natin. Testerin ngayon natin na nakatanggal kung ganun din ba reading. Ayan, bali marami na tayong experience sa ganitong Samos na pagka ay dumiretso sa 1K. Ayan, 4.5 talaga isa. Ayan. Lipat natin din sa kabila. Maselan kasi yung mga ganito Samos pagka na-detect nilang na ayaw na mababa na yung kanilang microfarad ng capacitor, ayaw na dumiretso. Ayan, 4.3. Masyadong mas mababa isa. Ayan. Mabili ka tayo magpalit ng ng dalawang 5. Bali, ayan, palitan ko lang. At balik na lang ako pag nakabitan ko na ng iba.
Ito mga kabali, napalitan na natin ng bago. Ito na yung tinanggal natin. Bali, subukan na uli natin. Direct na. Yan. Lagay muna natin sa 500 kanina kung saan sa maandar. Ito, on natin. Tingnan natin kung mag i8 pa. Yan, sa 500, maandar pa rin. Alilagay na natin sa 1K. Tingnan natin kung gagana na siya. Ito na ang moment of truth. Yan, bali on ko na. Yan, natanggal pala. Wala, mabigat. Yan, bali on ko na. Yan, maandar na siya, isang click. 1K, tingnan natin kung hanggang saan yung kaya. 2K. Ayaw. Bali, try natin hinaan. Ayaw talaga. Maandar. Kaya lang nagpo-protect. Nag-e-error. E8. Bali, hanggang doon lang naman talaga kaya niyan. 1K. Yan. Maandar. 1K. Try natin sagad. Yan. Lakas. Lakas niya. Hindi naman nababago. Bali, 75 ampere. Sa 1K. Try natin patayin yung flip-flop. Yan, ang lakas. Nag-iinit yata siya. Hindi naman. Okay. Yan, bali. Yan, maandar siya. Bali, isa na lang ang request naman ni boss dito, yung lumakas yung tunog. Bali, ito. Tatanggalin natin yung yung e-core. Papalitan natin yung alambre na nilalagay natin. Yan, bali, balik na lang ako pagka may nakakabit na. Ito mga kabali, bigo tayo dito sa pagpapalakas ng tunog dito. Bali, sinubukan na natin yung mahaba, sa maliit. Ganun pa rin. Bali, lumalakas nga yung tunog sa 500K lang ang kaya niya. Pero pagka ito nakalagay, kahit 1K, kaya niya paan na rin. Yan. Bali sa unit na to, hanggang dito na lang siguro. Wala tayong upgrade dito. Repair lang. Kung ano lang yung nasira. Ayan. 1K. 1K yan, 76 amp. 78 ampere. Yan ang original talaga na andar niyan. Hindi na natin maya upgrade. Sa ngayon, ito lang ang repair natin dito. Wala tayong upgrade. Baka next time, magawan pa natin ng paraan to kung paano mapapalakas pa o paano pa mga papalakas yung tunog sa mapapalakas pa yung ground. Sa ngayon, hanggang dito lang muna. Yan, bali sa Samos 8888M na to. Hanggang dito na lang.